Hello, good afternoon. Madyaw nga doom kanatong tanan. Kininausab ang inyong higala si Kapitan Bert Enriquez sa atong YouTube channel Barangay Lupon in Action. First and foremost, atong pagpasalamat sa atong mga subscribers, mga followers, sa ilang mga recommendations, mga suggestions, aron kining atong video presentation on katarungang pambarangay magpadayon. Now, ilabi na nga bago nang naghimo og barangay elections atong October 30, expected nga naay ma-re-elect o naay bago nga mga ma-elect nga mga kapitan. It is a mandate of newly elected or re-elected nga punong barangay nga kinahanglan ilang ma-constitute ang ilang mga lupon members dinha sa ilang barangay aron sa pagpatuman sa mandate usab sa local government code, no, nga din ilang i-create, no, sa matag barangay o i-constitute nila ang mga lupon members. Kay ang section 399, particularly paragraph A, nagingon, there is hereby created in each barangay a lupon tagapamayapa, herein after referred to as the lupon, composed of a minimum number of 10 lupon members and maximum of 20. Automatic nga kaning mga mapili nga mga lupon members, si kapitan ang automatic nga mahimo nga lupon chairman. Now, saan man pag determine, no, ang number, no, base sa gidaghanon sa population, mao na basihan ni kapitan. Unya ikaduha ang number of cases nga gifile, mga previous cases nga gifile niya sa barangay, og again pwede sa niya basihan kung pila ang ilahang budget para sa intended para sa honorarium sa sa ilang ihatag dinha sa mahimong mga lupon members. Now, first and foremost, no, akong pagpasalamat sa usab sa DILG sa ilang gihimo nga lupon tagapamayapa incentives awards nga gihimo dito sa Kauluhan, no, sa particularly dito sa Manila Hotel last December 11. Then, modesty aside, ang atong barangay Duungan nahimo nga first runner-up, second ta sa Cebu City nga mo'y nahimo nga champion. Kadtong nga gihimo nga pag-recognize sa mga exemplary performance sa mga pag-implementar nato sa katarungan pambarangay sa atong mga respective communities. So kita na imong first runner-up nga dungog nato ni nga out of 42,041 nga mga barangay sa entire Philippines, kita ang nahimo nga first runner-up, representing the highly urbanized cities of the Philippines. So again, ako ang pagpasalamat o maningkamot nga sa sunod nga search, no, hinaot nga mahimo irog na ta, mahimo na ta nga champion na ta, no, sa sunod nga higayon. Now, ang pangutana, kanusa man i-constitute ni kapitan ang lupon tagapamayapa. Mao na atong subject matter karon. Tubago na to ang question, how and when to constitute
lupon tagapamayapa din sa barangay. Now, ang answer to Bob sa pangutana nga kanusa i-constitute ni kapitan, ang atong local government code nagmando nga upon assumption of the first term of office ni kapitan, kinahanglan within the first 15 days iha nang ma-determine, iyang ma-install, iyang ma-constitute nya dunay sakto nga proseso nga sundon si kapitan. Now atong mahinumduman nga bago lang gakandak gihimo ang barangay sanggunian, barangay ug SK election last October 30. Unya mo end ang termino sa mga incumbent elected barangay officials adtong November 30 at noon, at noon time. Unya mo assume dayon ang bago nga na-elect o na-re-elect nga mga barangay officials, particularly ang punong barangay, kay iyaman ang responsibility ang pag-appoint o pag-install sa mamahimo nga mga membro sa lupon tagapamayapa sa iyahang barangay. Now, ang balaod nagingon nga the first 15 days sa iyahang pag-assume, meaning from December 1, kinahanglan na ma-identify na ni kapitan ang iyang plano nga i-appoint niya nga maoy mo compose sa lupon tagapamayapa nga maoy mo implementar sa programa sa katarungan pambarangay or barangay justice system. Now, unsa man ang mga qualification sa mamahimo nga mga lupon member sa barangay, ang atong balaod, particularly paragraph B of section 399, nagingon nga any person actually residing or working in the barangay not otherwise expressly disqualified by law and possessing the integrity, impartiality, independence of mind, sense of fairness, and reputation of probity. So, kaning nga mga qualifications, kaning nga mga hiyas, katong pilion ni kapitan, nga dili questionable ang mga batasan, mga personality sa tao, maoy iyahang i-consider. Now, unsa man ang proseso sa pagpili, how to constitute the pangkat, di lupon, mao nga si kapitan, upon determining who among their constituents ang iyang ipilion sa mahimong nga lupon member, iya kanang i-post ang mga pangalan sa iya nang i-identify. Like I said, not less than 10, not more than 20. Depende sa population sa barangay. Kanya, depende usab sa mga kaso nga gi-file sa maong barangay. Kanya, depende usab sa kakayahan sa barangay nga muhatag og honorarium kay legally wala may sweldo ang mga mamahimong nga lupon member. Now, kaning iyang i-post nga mga pangalan, ang katuyuan mao nga ang mga katawhan masayod, masayod nga kinsa man ang mga pangalan nga gi-consider ni kapitan. So pwede sila nga mo padayag sa ilang oposisyon. Kung dili sila makaayon ani nga mga tao, pwede sila nga mo doon ni kapitan. Kapitan, kani nga gi-post nimo nga mga pangalan, mao ni ako mong komentaryo. Pwede sad nga anybody can recommend ni kapitan nga kap na may gusto namo nga i-appoint nimo nga isip mahimong lupon member.
Now, the question is, pwede ba ang mga government workers or employees ma-appoint ni Kapitan? The answer is yes. Walay prohibition sa mga barangay or mga government employees or workers nga ma-appoint ni Kapitan. Pwede gani ang isa ka lawyer, no? Ang prohibition lang sa usa ka lawyer nga mo represent siya among the complainant or the respondent nga mo represent ang abogado. Prohibited na siya. Wala na siya gitugot. Now, balikan na to nga katong notice for the to be appointed ni Kapitan, iyang gamiton ang KP form number 1. Muna una nga number 1 nga template, no, sa DILG, gikan na sa DILG posting, no, of the list of probable nga iyang i-appoint. Then after posting, no, sa within 10 days, kung walay mga objection, walay mga comment ang iyang mga katawan, pwede na dayon i-appoint ni Kapitan using the KP form number 2, which is the appointment. Now, kining posting, no, doon na po gikuan sa baraod, gi-mandate nga kinahanglan nga ang posting ipag-publicize sa gusto ni Kapitan nga himuon nga mga lupon member dito sa gitawag nga at least 3 conspicuous places sa barangay, no? Like for example, sa mga health center, sa mga basketball court or covered court, or diya sa barangay mismo, no? Or mga kanang mga parking area nga diin makita, mabasa sa mga katawhan kinsa ning mga pangalan nga gipost ni Kapitan. Niya i-post na ni Kapitan sa not less than 3 weeks, no? 3 ka semana. Katong dunay mga comment, dunay mga objection, pwede mo doon ni Kapitan. Nga Kap, mao ni among naobserbahan, pwede ba nga dili lang ni ipadayon, dili mo ni appoint si so and so tungod kay mao ni. No, after 10 days sa posting, pwede na i-appoint dayon ni Kapitan. Unya pahuman siya ang appointment, doon na siya gitawag nga notice of appointment. Iyang i-notify using KP form number 3. No? Iyang i-notify ang mga napili nga mga napilian ni Kapitan. Now, the next process o proseso mo ang gitawag nga oath taking. No? Now, ang mga lupon members, kinanglan ba ni o concurrence sa mga sa member sa sangguniang barangay? The answer is no. Unlike sa mga barangay, other barangay workers, kining mga lupon members dili na kinanglan og concurrence, dili na mo approve ang mga kagawad, mga sanggunian member. So atong gipasalig, atong giplano nga karon nga mga presentation nato, himuon lang nato nga short video presentations para nga ang atong mga higala, mga kapitan, mga lupon appoint nga mga lupon members tungod kay sila mga busy kayo nga doon na sila time pagsunod, no, pag-subscribe, pag-follow sa atong channel nga bisan na sila sa ilang panimalay, panahon nga mopahuway sila gikan sa ilang mga trabaho, pwede sila makapaminaw sa ato ang channel. Usbon ako, Barangay Lupon in Action. Kanya kita ako andam sa pagdawat sa mga suggestions, recommendations aron nga magpadayon kining ato ang video presentation on katarungan pambarangay. Again, daghan salamat. Kini si Kapitan Bert Enriquez mingon nga God bless us all. Daghang salamat.